kababayan. Ililingan ko lang kayo bago tayo mag-out ha. Ayan po, nakikita nyo dyan ha. Yan. Ang totoong witness na andito po sa Ayan mga kababayan. kingdom. Ayan o. Mga kababayan, Ano to? Prayer kingdom to. No, Prayer Mountain. prayer Dito mountain. na po natin tatapusin ang live natin. Ayan, no? Mga kababayan, kita-kita. Ayan, nililingan po mga kababayan dito. Napaka, ang ganda rito. Okay mga kababayan, at tayo po ay mag-out na po, no? Ay, pero yan, tingnan nyo muna yung mga, mga mansion. Grabe tunay na witness. Punta nga ako dito. Gusto niyo makita yung pagkain? Sabi nila masasarap. Grabe, ang ganda talaga dito mga kababayan. Ayan siya, oh. Ganda mga kababayan. Yan. Hanggang doon. Napakalawak nito. Okay. Hello sir. Shoutout sir, shoutout. Ayan guys, oh. Sige. Okay na po, ma. Okay na po mga kababayan ha. Ano masasabi ninyo? Okay, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating live stream ngayon. Sa lahat po na mga nandito ngayon, maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay magkita-kita muli sa susunod nating live stream mga kababayan at ipapakita po natin ang mga hindi po nakikita sa mga ibang mga platform. Ano ho? Sabay na lang naman siya. Ayan. Okay na po mga kababayan, babay na po. Interesado kayo. Parang mas lalo pang dumami ang viewers ah. Like naman kayo mga kababayan bago kayo umalis. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat tayo lahat mga kababayan. Kita tayo sa sunod na live stream. Ang mga ka-BMR. Kapit tayo. Ayan, Lodi Santos. Mga ka-BMR, maraming salamat sa inyo lahat. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Enda. Di pa kayo nag-in? Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you sa inyo pagsama. Kita sa sunod na live ha. Tunayan mo. Magpaka daw. Tawang-tawa ako sa iyo, Rene. Naku, kung sa totoo lang, kung hindi pa binago ng ama sa pamamagitan ni Pastor Apollo Sikipulo yung asawa ko, ewan ko lang, pero magpasalamat ka dahil nasa loob na kami ng kingdom. Sino ka ba? Ano ka ba sa akala mo? Ipagkakalat mo pa yung may sakit ka daw. Sabi nila may sakit ka daw. Tapos, ito, kilala ko ito, 19, kailan nga tayo pinasal? 1989 pa kami nito. Hindi, 1988. Nanganak kami 1989 ang panganay. Sa lahat na ayaw namin mag-asawa yung mga bakla. Pero, pasensya na po sa iba kasi wala naman kayong ginagawa sa amin ng masama. Pero itong Rene na ito, alias Rene na ito, mananagot ka sa batas sa ginawa mo sa amin. Hindi lang kami pinahiya mo, hindi lang kami mag-asawa. Yung pinaglilingkuran namin na si Pastor Apollo, yung Ama, the Kingdom of Jesus Christ, tinuruan kami ni Pastor kung paano maging dignified worker. Tinuruan niya kami kung paano kami maging tapat sa Ama at sa isa't isa bilang mag-asawa at sa mga kapwa namin mga workers. Kaya ikaw mananagot ka talaga sa batas alias Rene ka. Yun lang masasabi ko sa iyo. Huwag mo kaming turuang maging bastos dahil hindi kami kagaya mo. Yung mga words mo, ikaw yan. So kung baka may crush ka sa asawa ko at saka ano ka ba, sawing puso. Yung pag-ibig mo na walang dangal, hindi nagkaroon ng katuparan,
Kaya ganyan ka. So alias Rede, sorry ka na lang. Kilalang kilala ko to. Alam mo, sa totoo lang nambubugbog to. Hindi ako binubugbog niya. Noon, nung nasa labas pa siya. Hindi mo alam din ito kung ano to. Gusto mo malaman? Wag na lang po. Follow-up question lang ako. Bilang kasi meron tayong tatawag na church and state, ano ho. Bilang pamamalakad po ng simbahan dito, may sariling gobyerno po ang simbahan, di po ba? So let me know, ano po ba yung mga kapag nagkasala ka po dito sa church, ano, kung ano po yung hindi actually parusa to yung pagtutuwid na ginagawa po ng pamunuan po ng KOJC. Go ahead. Yung sinasabi mo, hindi man yung tawag nito yung Parusa. Parusa. Pagtutuwid po. o patutuwid. Kuan lang natin dito is spiritual kasi yung kuan ang tinuturo ni pastor, no? Yung sinasabi niya nga nasa garden sila, that is obedience and discipline yan. No, with regards naman sa physical na kuan, walang nangyari nga dito, no? Kasi nung that time na nagiging HRD ako, wala man ako nakitang na pinahirapan yung worker. Masaya nga kami kasi kung anong gusto kami magtrabaho, ganun i-provide naman sa leader namin. Pero mostly talaga mag-ampo kami at saka mag-testify kami kasi meron kaming level of guidance and counseling nga committee. Nga first committee, tawag ka, lower committee yan. So from the section head to the sa iyong level, kayo mag-usap. Pag hindi ma-resolve doon kasi masyadong yung kasalanan mo is more medyo intense na, aakyat yan sa higher level or higher guidance and counseling. So once ka higher guidance counseling ka, ang kaharap mo na doon yung section head mo, ikaw at saka yung department head. Ang tinatrabaho nila, aaminin mo yung kasalanan ginawa mo. Hindi ka pipirsahan doon. Kuan ka lang, itawag nito, pakonsensyahin ka lang kung ano pa talagang ginawa mo. Bakit magiging kuan ka, bakit matanggap mo yung sanction nga ipapataw sa iyo kasi yung sanction nga sinasabi dito, prayer naman yun. Hindi physical abuse. Walang yung physical abuse. Tuturuan ka, back to basic ka sa spiritual growth. Kasi tinatawag namin nga, kung mag-skwila ka, back to back to elementary ka yung spiritual mo kasi hindi ka nakalampas doon sa ginawa mong kasalanan. Para makabalik ka sa mainstream, nga magiging matuwid ka agad. Then, kung masyado ka namang pabalik-balik, doon ka harap ng Supreme Guidance and Counseling. The Supreme Guidance Counseling is yung tinatawag natin na mga administrator na yon ang harap sa iyo. Pagkatapos, i-fellowship ka. Ipa-kuan mo din. Meron tayong 3 programa ng implementation para sa mga sanksyon. Walang physical doon. Paano mag-physical? Mag-prayer ka lang ng umaga. Pagkatapos, kakain ka, maligo ka, atin ka ng Bible, yung Bible study mo, yung spiritual growth mo. Pagkatapos, maglinis ka lang sa garden. Ano ba physical abuse doon? Then, hindi mo nga alam tatawagin ka na, kaya meron ka pang breakfast, meron ka pang snack, lunch na naman, snack na naman, pagkatapos dinner. Ano bang physical abuse doon? Na-abuse tayo kasi walang tigil kain dito. Hindi po totoo yung sinasabi niya, sinasampal siya. Wala, hindi yan totoo sir kasi for my concert 10 years and 7 months dito sa Kingdom, wala man ako nakitang ganun nga abuses. Lalo na nagiging administrator ko dito sa Prayer Mountain, sa Glory Mountain. Wala ko nakitang gi-abuse ng mga worker dito kasi ang pagtuturo ni pastor, pag-ibig lahat yun. Pag-ibig ng kaluluwa para magiging matuwid siya ng mga
kingdom citizen at saka Filipino citizen. Yun ang tuturo ni pastor sa amin. Wala kaming kahit ako dumaan man din ako ng tawag nito ng sanksyon. Kasi sa Pride of Life ko, yung tinatawag namin, siyado akong garboso. Dumaan din ako doon. Pero nung the time na natanggap ko nga, siyado akong ambugiro nung dati pa, binago ako ng ama. Dahil sa pagtuturo ni pastor sa amin. So, wala mang physical na nangyari ito. Kahit tanungin mo yung sister wife ko, kasi kasabay ko siya sa pag-worker dito. Hindi mo sabihin, sister. Actually, inaabuso talaga kami dito. Inaabuso ng lahat ng kabutihan. Wala akong masasabi kay pastor talaga. At saka sa aming mga leaders, talagang, syempre, pamilya po kami dito eh. Isa kaming kingdom nation, kingdom family. So, ikaw kung wala kang malasakit sa kapwa mo o sa kapatid mo, pamabayaan mo siyang malaglag sa impyerno kasi yun ang turo ni pastor. Kung may nakikita ka na maglilis na ng dandas yung kapatid mo, sabihan mo siya. Kung ayaw pa talaga niya maniwala, report mo sa leader, yung pinaka-leader. Pag ayaw niya talaga, lalo na binibigyan kami ng mga chances dito ni pastor. At ang dami chances na yung pagpapatawad niya, yung long suffering niya, yung alam niyo yung love na tataglay talaga ng hindi ko ma-express, yung malalim na pag-ibig na minsan napupunta ka talaga sa pagdisiplina. Kasi nasa Bible din naman yan. Kasi malilit nga tayo. Sinabi ng banal na aklat, train up a child in a way that he should go. And when he is old, he shall not depart from it. So, yun yung isang guiding principle namin dito sa kingdom na sinusunod talaga. So, pag nagkasala ka, talagang i-correct ka. Yung iba po kasi, ayaw na nilang, kagaya ng sinabi ni pastor, ayaw na nilang harapin dahil sa kanilang pride, yung kanilang nagawang napakabigat na kasalanan. Kagaya ng magmumulestya ka ng mga kabataan, magmumulestya ka ng kung ano ng mga kapatiran mo. Kagaya nito, inaakusahan siya ng magiging bakla o sexual abuse. So, hindi niya kayang harapin yun. So, lumabas siya, lumayas siya. Kung talagang matapang siya, hindi siya magtatakip ng mukha niya. Haharapin niya kami. Sir, ma'am, meron na po ba kayong sinampang kaso laban po dito sa alias Rene? Nagpapile po ako. Anong ang kumpletong name niya? Speaking of, follow up ko naman, sir, mama. May magbabasa lang kami sa comment section. Sa atin kasi nakalive kami lahat dito. Sabi ni Ma'am Jocelyn, kagwa para sir sa misis, unya imong ilisan atong rin na murag tugkukok. Mga tanga radyod mo to, ana. Nabuta sa bayad di umano. Ayan, lininaw natin mga kababayan ha. Kahit dito sa comment section, nililinaw po natin. Di umano lang po na sinasabing may bayad doon. Di umano, hindi naman natin sure yan. Ngayon, ayan, nakikita nyo naman sa Tagalog po, ang ganda raw po ng asawa ni sir at papalitan lang daw ng mukhang tambaluslos. Sobra yun sa'yo Sir, sobra ba yun? Sir, Di bawasan. Sir, again, tuloy ko lang yung tanong ko kanina. So, sir, kilala niyo po kung ano talaga ang pangalan po nitong alias Rene at ano po yung inyo pong plano ngayon? Sasampahan niyo po ba ng kaso ito? At ano po isasampahan yung kaso kanya? Yung alias Rene, that time hindi ko talaga siya kilala. So, nagtanong din ako sa mga kasamahan kong worker kung sino nakakilala sa kanya. Marami nakakilala sa kanya, which is sinabi nila nga ang pangtotoong pangalan niya si Michael Maurilio. So galing ako sa HRD, chinek ko talaga yung background niya, kung sino talaga siya. So he is out for the reason na pasaway siya, no? So yung sinabi niya na sasampahan ko na siya, totoo talaga, sasampahan ko siya ng kaso. That is tawag nito yung parang moral pa sa akin at sa pamilya ko. Cyber libel. Cyber libel ang kwan talaga niya. Resulta niya. Kasi hindi nga kami nagkakilala. Sanabi niya, nagiging personal assistant ko siya. Hanggang ngayon, wala akong personal assistant. Ito lang kasama ko. Yun, no? Yun.